Dear Miss Gea, magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Renan, kasal sa asawa kong si Michelle sa loob ng 6 na taon. Kung may isang bagay akong pinagsisisihan sa buhay ko, yun ay ang unti-unting paglayo ng puso ko sa babaeng pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Hindi ko alam kung bakit kami humantong sa ganito. At hindi ko din alam kung paano ko nagkaroon ng affair sa kumari naming si Sophie. Noong una, masaya kami. Pareho kaming may trabaho, pareho kaming may pangarap sa buhay. At isa na doon ang magkaroon ng anak, magkaroon ng sariling pamilya. Halos araw-araw naming pinag-uusapan yun. Gusto ko ng lalaki para kamukha mo. Biro pa niya dati habang magkatabi kami sa kama. Basta ako gusto ko naman ng babae para kamukha mo rin. Sagot ko naman. Pero hindi ko akalaing darating sa puntong magiging dahilan yon ng pagkasira namin. Lumipas ang mga taon, pero walang nangyari. Ilang beses kaming nabigo. Akala namin buntis siya pero delayed lang pala. Hanggang sa nagpa-check up na kami. At doon namin nalaman ang totoo. Si Michelle ang may problema. At hindi talaga kami magkakaanak. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya nung araw na yon, Miss Gea, na parang nawalan siya ng buhay. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na ayos lang. Pero sa totoo lang, may kirot din sa dibdib ko. Hindi dahil sa nalaman kong baog siya, kundi dahil alam kong nasaktan siya ng sobra. Sinubukan kong maging matatag para sa aming dalawa. Pero habang tumatagal, pareho kaming nauubos. Naging madalas ang pag-aaway. Minsan mga simpleng usapan lang napupunta na sa sisihan. Ako bang may problema? Alam mong hindi akong may kasalanan kung bakit tayo ganito ngayon. Kung may anak lang sana tayo, baka hindi sa atin nangyayari to. Minsan nasabi ko dahil sobrang galit. Kitang-kita ko noon kung paano siya nadurog dahil sa narinig niya. At doon ako nagsimulang lamunin ng konsensya. Pero huli na, nasabi ko na. Simula noon, parang may pader na sa pagitan namin. Hindi na kami tulad ng dati. Tahimik ng hapunan, madalas akong sasala na akong matulog. Minsan kahit magkatabi kami, pakiramdam ko ang layo na niya. Hanggang sa mas napalapit ako sa ibang tao. Kay Sophie. Kumari siya ni Michelle. Matalik na kaibigan. Matagal ko na rin siyang kilala, pero noon ko lang din siya nakasama ng mas madalas. Malapit lang ang bahay niya sa amin. Single mom siya, may isang anak na lalaki. Madalas siyang dumaan sa bahay. Minsan may dalang ulam, minsan naman makikipagkwentuhan lang kay Michelle. Pero nang magsimulang magbago ang pagsasama namin ng asawa ko, doon ko siya mas nakausap ng madalas. Isang araw, nadatnan niya akong mag-isa sa labas ng bahay. Nakaupo. Okay ka lang pare? Tanong niya. Napabuntong hininga ko. Hindi kami okay ni Michelle. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko napansin na palagi ko na siya ang kinakausap. Masarap siyang kausap. Magaan. Hindi tulad sa bahay na parang puro bigat na lang. Kapag nagkukwento ako ng problema, nakikinig lang siya. Nasasaktan din yan si Michelle. Intindihin mo na lang siya, sabi niya minsan. Alam ko, Sophie, pero napapagod din naman ako. At doon ko naramdaman na may kakaiba. Hindi lang basta pakikinig ang binibigay niya. Inuunawa niya rin ako. Hanggang sa dumating ang mga panahong napalapit na ako pati sa anak niya. Minsan ako na ang gumagawa ng panlalaking gawain sa bahay nila. Sirang gripo, bubong na may butas, pagbubuhat ng gamit. Simpleng mga tulong lang pero naging dahilan para mas mapadalas ako roon. Masaya kasi doon. Maingay ang bata. Palaging masaya si Sophie. Walang lungkot. Hindi mabigat ang bahay. Minsan napapaisip ako, ganito kaya kung nagkaanak kami ni Michelle? Isang hapon, nagluluto kami noon ng ulam sa kusina nila. Nagtatawanan sa mga simpleng biro. Bigla akong natahimik habang pinagmamasdan siya.
Napakasimple lamang niyang babae. Walang arte. Bakit? Tanong niya nang mapansin niyang nakatingin ako. Wala. Sagot ko at umiwas. Pero simula noon, Miss Kay, hindi na po maalis sa isip ko ang ngiti niya. Pinipigilan ko ang sarili ko. Asawa ko pa rin si Michelle at kaibigan niyang matalik si Sophie. Mali yun, alam ko. Pero habang lumalala ang gulo sa bahay, unti-unti naman akong napalapit kay Sophie. Hanggang sa isang gabi, dumaan ako sa kanila para isauli ang hiniram kong tools. Tulog na ang anak niya. Nagkape muna kami sa likod bahay. Doon ko nilabas ang lahat. Pakiramdam ko, hindi na ako sapat na asawa. Sabi ko sa kanya. Tigilan mo nga yan. Sagot niya. Mabuti kang lalaki, Renan. Problema lang yan. Malalampasan niyo rin. Napatingin ako sa kanya. Kung mabuti talaga akong asawa, bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang masaya ako kapag nandito ako? Kapag kasama kita? Hindi siya agad nakasagot. Hanggang sa napansin ko na lamang na magkalapit na pala kami. Yun ang unang sandali na inamin ko sa sarili ko. Nahuhulog na ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganoon. Tahimik pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Alam kong pagtataksil na kahit wala pang nangyayari. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Mas pinili kong manatili roon kaysa umuwi agad. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago ang lahat. Nasa likod bahay ulit kami noon, magkatabi sa bangko. Nagkukwentuhan lang, pero ramdam naming pareho na may something. Sana mas maaga tayong nagkakilala, no? Bigla ko na lang nasabi. Napatingin siya sa akin at kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Renan, mali ang iniisip mo. Alam ko. Pero totoo ang sinasabi ko sa iyo ngayon. Natahimik siya ulit. Hanggang sa maramdaman ko na lang na hinawakan niya ang kamay ko. Wala kaming ibang ginawa noon. Pero sapat na iyon para malaman naming pareho na unti-unti nang may namamagitan sa amin. Hindi ko na alam kung kailan din eksaktong nabago ang ikot ng araw ko. Dati trabaho, bahay, kay Michelle lang ang mundo ko. Pero nang tumagal, kusang nag-iba ang direksyon ng mga paa ko. Bihira na nung umuwi ng maaga si Michelle dahil madalas ang overtime nito sa trabaho. Minsan nga inaabot na ng hating gabi. Nung una, nagtatampo pa ako. Nagagalit pa ako. Hindi ka na halos umuwi ah. Minsan nasabi ko. Hayaan mo muna ako. Kailangan ko lang sigurong magpakabisi muna para makalimutan ko yun. Sagot niya at umiwas ng tingin. Alam ko naman na mas pinipili niya lang talagang magpakapagod sa trabaho kaysa harapin ang katahimikan naming dalawa sa bahay. At ako, mas pinili ko na lang ding hindi manatili roon. Kung dati hinihintay ko siyang umuwi, ngayon umaalis na ako. At kadalasan, iisa lang ang pinupuntahan ko. Kina Sophie. Isang gabi, malakas ang ulan noon. Yung tipong walang tigil ang buhos ng ulan na sinasabayan pa ng hangin at kidlat. Galing ako ng trabaho. Pero imbis na dumiretso ako pauwi ng bahay, dumiretso ako sa ibang bahay. Hindi ko alam kung bakit pero kusang lumiko ang sasakyan ko papunta kina Sophie. Pagdating ko roon, bukas pa ang ilaw nila. Kumatok ako. Pagbukas ng pinto, siya agad ang bumungad. Renan, pasok ka muna. Maulan na. Bakit ka napunta dito? Saglit akong napatitig sa kanya. Nakapantulog na siya noon. Isang dress na pantulog. Makinis ang balat niya. Ang hita niya ay napakaputi. Isa sa mga kahinaan ko sa babae. Nandun din ang anak niya. Naglalaro sa may sahig. Tito Renan! Sigaw ng bata nang makita ko. Ngumiti naman ako. Ewan ko ba? Pero tuwing naririnig kong tinatawag niya ako ng tito, may kakaibang init sa dibdib ko. Nakipaglaro muna ako sa kanya. Naglaro kami ng maliit na kotse-kotse. Nagtawanan.
hanggang sa mapagod siya. Maya-maya nakatulog na din siya sa may sofa. Tahimik na ang buong bahay noon, pero malakas pa rin ang ulan sa labas. Nagtimpla muna si Sophie ng kape. Umupo kami sa mesa ng magkatabi. "Kamusta ka?" tanong niya. "Kamusta si Michelle?" dagdag pa niya. Ayun, bihira na si Michelle umuwi. Nang maaga. Tumango siya na parang naintindihan. Napapansin ko nga parang pareho kayong nag-iiwasan. Masakit marinig pero totoo. Hindi ko na alam paano aayusin. Pag-amin ko, parang kahit anong gawin ko kulang pa rin. Tahimik siya sandali bago nagsalita. Nasasaktan kasi siya, Renan. Alam ko, pero ako rin naman nasasaktan. Doon ako napatingin sa kanya. Sa mga mata niyang punong-puno rin ng lungkot. Single mom ka, hindi ba? Pero bakit parang mas buo pa ang pamilya mo kaysa sa amin? Sabi ko na napangiti ng mapait. Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa marahan niyang sinabi, hindi rin madali ang mag-isa. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Umuulan sa labas. Malamig. Kailangan ng init. At nung time na yon, parang kami lang dalawa ang gising sa mundo. Hanggang sa napansin ko, magkadikit na naman ang kamay namin sa mesa, tulad ng dati. Hindi ko alam kung sinasadya ba namin o kusa na lang yon naglalapit. Hanggang sa dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya. Hindi siya umatras. Sa halip, bahagya pa niyang hinigpitan. Renan. Malito Kaibigan ko si Sophie. Mahina niyang sabi. Alam ko. Pero parang lahat ng lungkot, pagod at pagkukulang na nararamdaman namin, doon na namin binuhos sa katahimikan ng gabing yon. Hanggang sinapasandal siya sa balikat ko. Walang nagsasalita, pero pareho naming alam na may mangyayari na. At ng gabing yon, tuluyan kaming tumawid sa linya na matagal na naming iniiwasan. Nung halikan ko ang labi niya, hindi siya tumutol. Bagkus, tinugunan niya yon. Sa kusina, nagsalo kami sa isang mainit na tagpo. Nung hawakan ko ang braso niya, napapikit siya. Muli ko siyang hinalikan at bumaba sa leeg niya. At sa mesa ng kusina, doon may naganap sa amin. Isang karanasang hindi ko pa nagagawa sa asawa ko. Saksi ang bawat sulok ng kusinang yun kung paano namin narating ang suktulan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muli akong nakaramdam ng init na matagal ko nang hinahanap. At alam kong ganun din siya. Pagkatapos noon, magkatabi ulit kami, pero parehong may malalim na iniisip. Hindi ko alam kung pagsisisi ba o takot. Hanggang sa tumunog ang cellphone ko. Hindi ko agad pinansin yun. Pero nang hindi tumitigil, kinuha ko rin. At doon ko nakita. May 16 missed call ang asawa ko. Si Michelle. At may mga message pa. Nasaan ka na? Pauwi na ako. Sunduin mo naman ako. Renan, sumagot ka naman. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bigla akong kinabahan. Si Michelle, sabi ko. Tumingin naman sa akin si Sophie. Namumutla. Kanina pa pala siya tumatawag. Hindi ko alam ang gagawin noon. Hindi ko nasundo ang asawa ko habang ako nandito sa bahay ng kumari niya. Umuwi muna ako. At pag uwi ko, nadatnan ko siyang nasa sala, basang-basa ng ulan. Mag-isa. Galit ang mga mata niya. Nasaan ka? Bungad niya agad. Hindi ako nakasagot. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang binabasa ang buong pagkatao ko. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nagpapasundo, pero nasan ka? Wika niya. Naubusan ng battery. Nalowbat. Palusot ko habang hawak ang cellphone ko. Talaga lang ha? Putol niya. O baka galing ka ulit kina Sophie? Parang tinamaan ako noon ng kidlat. Ano bang pinagsasabi mo? Akala mo hindi ko napapansin. Halos doon ka na tumira. Doon na naman nagsimula ang sigawan. Lahat ng galit na ipon.
Ikaw, umuuwi ka ba ng maaga? Sigaw ko rin. Nagtatrabaho ko para sa atin. Para saan pa? Wala naman tayong anak. Pagkasabi ko nun, nanlaki ang mata niya. Parang gusto kong bawiin agad pero huli na. Sinasampal mo na naman sa akin yan. Umiiyak niyang sigaw. Hindi ko sinasampal. Kasalanan ko na naman. Hindi ko sinabing kasalanan mo, pero yan ang totoo, hindi ba? Hindi ka magkakaanak. Doon na kami nagsumbatan. Lahat ng sakit, lahat ng hinanakit, lahat ng pagkulang, ibinato namin sa isa't isa. Hanggang sa napaupo siya sa may sahig. Umiiyak. Hindi man ako magkaanak. At least ako, hindi ako naghanap ng iba. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung may alam ba siya o hinala lang. Pero sapat yun para lamunin ako ng konsensya. Hindi na ako nakasagot. Tahimik lang akong tumalikod. At dun ko na-realize, hindi lang pala ako unti-unting lumalayo. Tuluyan na akong naliligaw. At ang gabing yun, ang unang beses na may nangyari sa amin ni Sophie. Siya ring gabi na mas lalong nadurog ang natitira naming pagsasama ni Michelle. At alam kong simula pa lang yun ng mas mabibigat pang pagtatapat. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa amin. Pero pagkatapos noon, hindi na kami nagpansinan ni Michelle. Iisang bahay pero parang dalawang estranghero. Gigising ako, nauna na siyang umalis. Pag-uwi ko, tulog na siya. O kaya dumay-diretso lang siya sa kwarto nang hindi man lang ko tinitingnan. Wala nang, kumain ka na ba? Wala nang mag-iingat ka. Wala nang kahit na ano. At habang lalo kaming nagkakalayo, mas lalo naman akong napapalapit kay Sophie. Nung una, akala ko isang beses lang na may mangyayari sa amin ang gabing yun. Isang pagkakamali. Isang sandali na nadala lang ng emosyon. Pero nagkamali ako. Dahil nasundan yun at nasundan pa hanggang sa naging paulit-ulit na. Kapag tulog na si Michelle, naghihintay ako ng chat galing kay Sophie. Halos gabi-gabi, magkausap kami. Gising ka pa? Oo, tulog na si Michelle eh. Simpleng usapan lang sa umpisa. Kumustahan, kwento sa anak niya, kwento ko naman sa trabaho ko. Hanggang sa unti-unting nag-iiba ang ritmo. Namimiss na kita, Renan. Wika niya. Kahit chat lang yun, ramdam ko agad ang init sa dibdib ko. Ako rin naman, miss na kita, Sophie. Minsan, tatawag siya. Mahina lang ang boses ko. Nasa sala ko, tulog si Michelle sa kwarto. Bakit ka ba bumubulong? Natatawa niyang tanong. Baka magising eh. Ngingiti naman siya sa screen. Yung ngiting ako lang ang nakakakita. Magkukwentuhan kami ng mas personal, mas malalim, hanggang sa mauuwi sa lambingan. At minsan nga, mauuwi pa sa mainit na tagpo, kahit naka-video call lang kami. Aaminin ko, habang nasa sofa ko, gumagawa kaming dalawa ng milagro habang magka-video call. Ramdam na ramdam ko ang pananabik sa kanya. Minsan inaabot pa kami ng madaling araw sa video call. May mga gabing kahit hindi kami nagsasalita, hindi kami nag-uusap, nagtititigan lang kami sa screen. Parang sapat na ang presensya ng bawat isa. Unti-unti nasanay na ako, Miss Kay. Nasanay ako na ibang babae ang hinahanap ko. Nasanay ako na hindi na si Michelle ang kausap ko bago matulog. At mas masakit mang aminin pero mas masaya ako ngayon kay Sophie. Isang beses, niyaya niya akong dumaan ulit sa kanila. Tulog na ang anak ko. Saglit ka dito. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Simula noon, mas naging madalas na at paulit-ulit na kami nagkikita. Pag-uwi ko ng trabaho, sa kanya ako didiretso. Pagising pa ang anak niya, sa banyo kami magtatago. Sa bawat pagkakataon, paulit-ulit na may nangyayari. Mas lalong lumalim ang koneksyon namin. Hindi lang katawan, pati emosyon, pati na rin damdamin.
Hanggang sa dumating sa puntong, hindi lang kaming dalawa ang laman ng mundo namin, kundi pati ang anak niya. Isang linggo ng umaga, pumunta ako sa kanila, dala ang laruan na binili ko sa mall. Tito Renan, tuwang-tuwa ang bata nang makita ko. Hindi ko namalayan, natutuwa na rin akong makita siyang masaya dahil sa akin. Nakipaglaro ako sa kanya, kumain kami ng sabay-sabay. May mga pagkakataon rin na sabay-sabay kaming tatlo, manunood ng Netflix. At kung pagmamasdan mo kami, iisipin mong isa kaming masayang pamilya. Isang bagay na hindi ko naranasan kay Michelle. Isang bagay na alam kong hindi talaga namin mararanasan kahit kailan. Isang hapon, nag-picture-picture kami. Ang anak niya ang nasa gitna. Nakayakap ako sa kanila. Tawa lang ng tawang bata. "Send mo sa akin sabi ko. Simula noon, dumami na ang pictures namin sa phone ko. Picture naming tatlo sa sala, sa labas ng bahay nila, sa mall pag aalis kami at mamamasyal, sa playground, at habang nakikipaglaro ako sa bata. Hindi ko napansin, unti-unti nang napupuno ng alaala namin ang gallery ko. Hanggang isang araw, doon ako nagkamali. Galing ako ng trabaho. Pagod na pagod. Pagpasok ko ng bahay, wala si Michelle sa sala. Akala ko nasa kwarto. Nagpunta ako ng kusina. Nag-chat muna ako kay Sophie. "Damiss kita today. Pagod na pagod pa naman ako. Gusto kitang makasama." "I miss you more. Kita tayo bukas Ngumiti ako habang nagre-reply. Hindi ko namalayan, naiwan ko ang phone ko sa mesa. Nung pumunta ako ng CR. At paglabas ko, nakatayo na si Michelle sa may kusina. Hawak ang cellphone ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi siya umiimik. Habang tinitingnan niya ang phone ko, kita ko sa mga mata niya. Alam na niya. "Michelle," mahina akong tawag. Dahan-dahan niyang binaba ang phone ko sa mesa. "Gaano na kayo katagal?" Tanong niya na nanginginig ang boses. Hindi ako nakasagot. Lumapit siya. Kinuha ulit ang phone ko. Tiningnan ang gallery. Nakita niya ang mga litrato namin. Kami ni Sophie, malambing na magkayakap, kasabang anak niya. Masaya. May mga larawan na para kaming buong pamilya. At doon na bumagsak ang luha niya. "Ganito ka ba kasi sa kanila?" Tanong niya. Hindi pa rin ako sumagot. Parang lahat ng salita na wala sa dibdib ko. "Pati ba ang anak niya tinuturong mo na rin sa'yo?" Dagdag niya, umiiyak na. "Michelle, makinig ka." "Anong makinig, Renan?" "Asawa mo pa rin ako. Pamilya mo pa rin ako." Natahimik ang buong bahay sa sigaw niya. Habang ako, pilit kong tinatanggap na hindi ako magkakaanak. "Ikaw bumubuo ka ng pamilya sa iba." Parang sinaksak ang puso ko sa narinig ko, Miss Kay. Pero hindi ko na maitatanggi na nakita na niya ang lahat. Pati ang conversation namin ni Sophie nabasa niya. Ang mga chat namin gabi-gabi, mga lambingan namin, mga salitang "miss na kita", mga planong pagkikita, kaya't wala na akong maitatago. Doon siya, tuluyang napasalampak, umiiyak. Hindi ko alam kung paano aayusin. Hindi ko alam kung may maayos pa. Nang mga sandaling yun, hindi lang lihim ang nabunyag, kundi ang katotohanang matagal ko nang tinatakasan. Na habang pilit kong hinahanap ang kulang sa amin, unti-unti ko namang winawasak ang babaeng nanatili sa tabi ko. Kahit durog na siya. At alam kong matapos ang gabing yon, hindi na simpleng away ang haharapin namin, kundi ang bunga ng paulit-ulit kong pagtataksil na hindi na kayang itago ng kahit na anong katahimikan. Hindi ko na maalala kung paano natapos o paano kami natapos mag-usap ni Michelle nung gabing nabasa niya lahat. Ang malinaw lang sa akin, pareho na kaming ubos. Parehong sugatan. Kinabukasan, siya ang unang nagsalita. Nasa sala kami. Magkalayo ng upuan, halos hindi makatingin sa isa't isa.
Anong gusto mong mangyari ngayon, Renan? Diretso niyang sabi, walang paligoy-ligoy. Parang kutsilyong tumama sa dibdib ko ang tanong niya. Hindi ko agad nasagot. Hindi dahil sa wala akong sagot, kundi dahil masyadong maraming sagot sa utak ko. Siya ulit ang nagsalita. Mahal mo ba siya? Mas talo kung hindi nakasagot. Napayuko lang ako. Sumagot ka, Renan. Nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam. Mahina akong sabi. Iyon ang totoo. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Oo, importante si Sophie sa akin pati ang anak niya. Pero si Michelle, siya ang asawa ko. Siya ang kasama ko sa lahat. Siya ang kasama ko nung bumuo kami ng pangarap. Natahimik siya. Mas masakit pa siguro yon kaysa kung magsinungaling ako. Ang hirap pong mahalin, Renan. Bulong niya. Wala na kaming nasabi pa. Umalis na ako ng bahay, pumasok sa trabaho. Buong maghapon wala akong ginawa kundi magtrabaho. Nagpakalunod sa pagod. Pero kahit anong pagod ko, hindi nawawala ang bigat sa dibdib ko. Nung gabi, niyaya ko ng mga katrabaho kong mag-inuman. Sumama ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto ko lang maging manhid kahit saglit o kahit saglit. Uminom ako ng uminom. Hanggang sa tamaan ako, hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko, hanggang sa umikot na ang paligid ko. Pero kahit lasing na ako, sila pa rin ang nasa isip ko. Si Michelle at si Sophie. Dalawang mundong hindi ko kayang pagsabayin, pero parehong ayaw kong bitawan. Gabi na nung makauwi ako. Tahimik na ang bahay. Madilim na ang sala. Dahan-dahan akong naglakad papasok ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Michelle. Tulog na. Nakahiga sa gilid ng kama, yakap-yakap ang unan. Mahina lang ang ilaw ng lampshade, sapat para makita ko ang mukha niya. Namumugto ang mga mata niya. Halatang umiyak bago nakatulog. Doon ako natigil. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang paa ko. Dumapit ako ng dahan-dahan, umupo sa gilid niya. Pinagmasdan ko siya. Payapa ang muka, pero alam kong sa likod nun, wasak na wasak siya dahil sa akin. Bigla akong nakaramdam ng hapdi sa dibdib ko. 6 na taon. 6 na taon na punong-puno ng pagmamahalan. Inintindi niya ako. Tinulungan niya ako. Pinaglaban niya ako kahit may pagkukulang ako. At ngayon, ako ang dahilan ng pag-iyak niya. Hindi ko na malaya nun, Miss Kay, na tumutulo na ang luha sa mga mata ko. Tahimik akong umiiyak habang nakatingin sa kanya. Bakit bang gulo-gulo ko? Bulong ko sa sarili ko. Importante sa akin si Sophie. Hindi ko maitatanggi yun. Importante rin ang anak niya dahil napamahal na to sa akin. Sa tuwing kasama ko sila, pakiramdam ko buo ako. May pamilya. May anak na tinatawag akong tito na minsan papa pa nga ang tawag. Pero habang tinitingnan ko ngayon si Michelle, hindi ko kayang isipin na mawawala siya sa akin. Siya ang tahanan ko. Siya ang nakasanayan kong makasama. Makatabing matulog sa gabi. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Napilit kong pinipigilan para hindi makagawa ng ingay para di siya magising. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Hindi ko alam kung may tama pa bang desisyon sa sitwasyon ko. Dahil kahit anong piliin ko, may masasaktan. At ako ang may gawa ng lahat. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay niya habang tulog siya. Patawad, bulong ko. Hindi ko alam kung maririnig niya. Hindi ko rin alam kung sapat pa ba ang sorry. Pero yun lang ang kaya ko. Yun lang ang kaya kong sabihin ng gabing yun. Hindi ko siya ginising. Hindi ko siya kayang harapin. Dahil duwag ako. Mas pinili kong umiyak sa tabi niya habang natutulog siya, kaysa harapin ang sakit na ako rin ang may gawa. Hanggang sa kinabukasan, mas lalo akong dilamo ng isipan. Hindi ako mapakali. Hindi ako makakain.
Hindi na rin ako makapagtrabaho ng maayos dahil pakiramdam ko sa sabog ng ulo ko sa gulo. Kaya nga heto ako ngayon, Miss Kay. Nagtatapat sa inyong programa. Humihingi ng payo. Isang lalaking nangangailangan ng inyong tulong ngayon. Hindi bilang lalaki na gustong magmalinis, kundi bilang lalaking nagkamali at hindi na alam kung paano aayusin ang sarili niyang gulo. Mahal ko ang asawa ko. Pero nahulog din ako sa iba. Importante na sa akin ang mag-ina. Pero hindi ko rin kayang basta bitawan ang babaeng 6 na taon kong pinangakuan. Ano bang dapat kong gawin, Miss Kay? Ipaglalaban ko bang kasal ko kahit ako ang sumira? O bitawan siya para makalaya siya sa sakit na ako rin ang may dala? Hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Kaya kung may makakarinig man ng kwento ko, kung may makakaintindi, kung may makakapagbigay ng payo, tatanggapin ko. Dahil sa totoo lang, hindi na ako natatakot na mawala ang dalawa. Dahil mas natatakot ako sa katotohanan ng baka sa huli. Sarili ko na ang tuluyan na mawala. Maraming salamat, Miss Kay, kung sakaling ma-i-air niyo agad ang kwento kong ito sa inyong channel. God bless po at maraming salamat.